Nakikita ko pa. Ang halaga at kung peke o totoo ang mga antigo. Hindi ko sinasadyang. Makapagligtas pala ako ng isang banal na dragon. At binigyan pa niya ako ng mga matang nakakakita sa lahat. Pati na ng kakayahang kumilatis ng mga kayamanan. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Magtatamad-tamaran ka pa riyan, sige ka. Ibabawas ko yan sa pakagantimpala. Kanina, sa harap ng maraming tao. Ipinahiya mo siya. Kaya sa susunod, mag-ingat ka. Ang tagapagmana ng Shining Jewelry. Kung ganon, siguradong napakayaman niya. Kailangan kong mag-isip ng paraan para bawiin mula sa mayabang na iyon. Ang panggastos sa pagpapagaling. Ni Mama. Salamat sa paalala, Boss Cheng. Naiintindihan ko. Magkano po ang batong ito? O ay, dahil kaibigan ka ni Chairman Wang. Kunin mo na ang batong ito. Manalo o matalo, katuwaan lang. Naku, hindi po pwedeng ganoon. Iba po ang pagkakaibigan. Kailangan pa ring magbayad. Yuan. Dahil iyan na ang sinabi ni Boss Cheng. Tanggapin mo na. Ituring mo na lang na. Regalo ni Boss Cheng sa unang pagkikita natin. Ay, tama. Regalo sa unang pagkikita. At saka itong material na ito. Ilang taon nang nakatambak dito. Kaya kung hindi mo ito kukunin, ako rin naman. Itatapon ko lang din. Wala itong halaga. Kung ganun, Boss Cheng. Kapag hiniwa ko ito mamaya at lumabas ang jade, huwag po kayong magsisi ha. Huwag kang mag-alala, Miss Su. Pakiusap. Maestro, dito niyo hiwain. Sige ho. Sa ganitong klase ng bato, aasa pang may lalabas na jade. Nangangarap ng gising. Kung nangangarap ba ako ng gising? Young Master Meng. Malalaman din natin mamaya. Tumaas ang halaga. Napakataas na klase pala ng chicken oil yellow jade. Ang ganda ng swerte mo, Yuan. Buenas ka agad sa simula. Tingnan mo, makinis at siksik. Kahit na medyo maliit lang ito. Pwede na itong gawing 2 singsing. O isang Dragon Phoenix pendant. Sobra-sobra pa nga. Ganito na lang, aalukin kita ng 6 na... Siyempre, maganda ang swerte ko ngayon. Kakasimula ko pa lang, nanalo na agad ako ng 600,000. Bakit hindi ako tataya? Miss Su, iba ang pagsusugal sa bato kumpara sa pagkilatis lang ng kayamanan. Kahit ang mga eksperto, madalas ding magkamali rito. Nakakuha ka na ngayon ng isang napakataas na klase ng chicken oil yellow jade. Sigurado ka bang gusto mo pang magpatuloy? Boss Cheng, gustong tumaya ni Miss Su. Kaya hayaan mo siyang tumaya. Nagbubukas tayo ng negosyo. Paanong tatanggihan ang customer na lumalapit sa atin? Di ba? Ineng, hindi ba't napakaswerte mo? Kaya mo bang makipagpustahan sa akin? Ano? Kumagat na siya sa pain. CJ, anong klaseng pustahan ang gusto mo? Simple lang. Dito sa bodega ni Boss Cheng. Pipili tayo ng tig-isang magaspang na bato. Bubuksan natin agad at kung sino ang mas mataas ang halaga, siya ang panalo. Kung matatalo ka sa susunod na 5 taon, magiging personal secretary kita. Palaging nandyan kapag tinawag kita. At susundin mo lahat ng utos ko. Ano sa tingin mo? Paano naman kung ako ang manalo? Kung ikaw ang manalo, tinitiyak kong hindi na kita guguluhin pa. Lalayuan na kita. Young Master Meng, hindi ako interesado sa pustahan na yan. Para sa akin, ang pangako mo ay walang halaga. Kung ganun, sabihin mo, kung ako ang mananalo, kailangan mo akong bayaran ng 5 milyon. Bilang bayad pinsala sa stress na idinulot mo. At isa pa, sa tuwing magkikita tayo, kailangan mong yumuko at magbigay galang. At tatawagin mo ako ng may paggalang na, Lola. Ikaw, bakit, Young Master Meng? Natatakot ka na ba? Di ba't kanina lang ang lakas ng loob mong sabihin na gusto mo akong maging personal secretary mo sa loob ng 5 taon? CJ, Suyuan, usapan na iyan. Mga Ginoo, narito po, mayroon tayong halos ilang daang pera. Kahit na medyo masama ang ugali niyan. Sa huli, siya pa rin ang Young Master ng Shining Jewelry. May ibubuga pa rin yan. Tingnan mo naman yang bata. Naglalakad-lakad lang. Ni hindi man lang hinahawakan. May binatbat ba talaga yan? Parent Cheng, huwag mong tingnan na bata si Yuan. Ganito katindi ang mata niyan. Dahil sinabi niyang huwag akong mag-alala. Eddie, manood ka na lang. Ito na. Nakapili na ako. Magkano? Napakagaling ninyong pumili, Young Master Meng. Galing po ito sa minahan ng Muwangji. At mayroon pa itong litaw na python belt sa ibabaw. Sa lahat ng mga bato natin dito, ito na po ang pinakamataas na klase. Diretsuhin mo na, magkano? Talagang galante si Young Master Meng. Miss Su, hindi pa huli para magbago ang isip mo. Kung gayon, hindi na kailangang mag-abala pa ni Young Master Meng. Waxy Icy Type. Young Master Meng, tumaas ang halaga. Napakatingkad ng pagka-green nito, at ang laki pa ng piraso. Sa pagkakataong ito, si Young Master Meng, tiyak nakikita ng malaki. Yuan, para sa ganito kalaking piraso ng Waxy Icy Type na Vivid Green Jade, tiyak na napakamahal niyan. Sa tingin ko, hindi. Anong ibig mong sabihin? Vivid Green nga ang kulay. At Waxy Icy Type, tama yon. Pero, sayang, masyadong mababaw.
Sinasabi mong hindi malalim ang pagkakakapit ng kulay. Hindi makakagawa ng pulseras. Pero kung kukuha ng ilang pendant na punong-puno ng kulay, sobra-sobra pa. Kung ganon, mahal pa rin yan. To. Sapat na kaya para sa mga kaibigan natin sa industriya. Napagtawanan ng buong taon. Cheng Yishan, subukan mong ipagkalat yan. Sisiguraduhin kong itong tindahan mo ng bato ay hindi magtatagal sa merkadong to. Noong ako, si Cheng Yishan, ay nagsisimula pa lang sa industriyang to at nagpapatatag ng pangalan. Naglalaro ka pa siguro sa putikan noon. Gusto ko ngang makita kung paano mo pababagsakin ang tindahan ko. Miss Su, sa tingin ko yung mga kaibigan ko, siguradong gustong-gustong malaman ang balitang ito tungkol sa iyo. Mahal na ginang, lumayas ka. Hindi ko akalain na si Miss Su, sa kabila ng pagiging bata niya, ay may ganito kagaling na mata sa mga bagay. Ako, si Cheng, ay humahanga. Yung gawyang green kanina, yung glass variety na bato, pati ako ay nagkamali ng tingin. Paano niyo po nalaman? 70% ay swerte, 30% ay sugal. Naniniwala ako sa swerte ko. Kaya natural lang na nanalo Austriang ito. Iniisip ko lang kung itong bato ko ay magugustuhan ninyo. Hay, sa totoo lang po. Noong sandaling lumitaw ang batong yan, nagustuhan ko na agad. Kaya lang, masyadong malaki ang mga gastusin ko kamakailan. Gustuhin ko man. Pero kapos talaga. Hindi ko kayang bilhin ang ganito kagandang piyesa. Sayang naman kung ganoon. Yuan. Nahihirapan ngayon si Boss Cheng. Pero kung gusto mo talagang ibenta yan, may alam akong napakagandang pagkakataon. Chairman Wang, sabihin niyo po, pagkalipas ng 3 araw, magdarao sa Kapitolyo ng probinsya ng isang auction ng mga kayamanan. Lahat ng mga bigatin sa industriya ay pupunta roon. Dahil sa kalidad ng batong iyan na hawak mo, kwalipikadong-kwalipikado itong maging isa sa mga pangunahing item sa auction. Kapag nakahanap ka ng tamang tao, yang presyo mo, pwede pang dumoble yan. Ay, nga pala. Hay nako, itong utak ko talaga. Hindi ko naalala yan. Kilala ko kasi yung organizer ng auction. Sa araw na iyon, kung gusto mong pumunta, ikuha kita ng isang prime na pwesto. Kung ganoon, maraming salamat, Boss Cheng. At Chairman Wang. Miss Su, ang paggaling po ng nanay ninyo ay mas maganda pa sa inaasahan. Sakto naman. Nagbayad po kayo ngayon para sa mga susunod na bayarin sa rehabilitation. Kung walang magiging problema, sa wala pang 3 buwan ang nanay nyo ay gagaling na para payagan ng umuwi. Salamat po, Doc. Kayo na po ang bahala sa nanay ko. Trabaho po namin yan. Sa ngayon, kailangan nyo lang pong siguraduhin na ang nanay nyo ay hindi masyadong magagalit. Panatilihing light lang ang diet niya at makipag-cooperate lang po sa treatment namin. Opo. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente sa bed 32? Si Hans yun. Opo. Matagal ka nang may atraso sa ospital. Matagal ka nang hindi nagbabayad. Ako si Director Son ng ospital. Ayon sa patakaran, kailangan na naming paalisin ang pasyente ngayon. Director Son, baka po nagkakamali kayo. Kababayad ko lang po para sa mga susunod na gastusin ni Mama. Heto po yung resibo. Noong nakaraan lang, hindi ka pa makapagbayad. Bigla na lang nabayaran ang buo ngayon. Itong sitwasyong 2. Sa ngayon, kami dito sa ospital. Kailangan muna naming i-verify ng mabuti bago ipagpatuloy ang mga susunod na gamutan. Director Son, ang pasyente ay nasa critical na recovery period. Kung padalos, Director Son, sa tingin ko, hindi ka na parito para ayusin ang bayarin. Mukhang nandito ka para pahirapan ang mga tao. Exan, ako. Ang pagsunod sa tamang proseso ay responsibilidad ko sa lahat ng tao sa ospital na ito. Matagal nang hindi nagbabayad ang pamilya niyo. Tapos bigla na lang babayaran ng buo ngayon. Maingat lang na bind verify ng ospital. Normal na proseso lang yan. Magsalita ka na. Ang taong nag-utos sa'yo. Magkano ang binayad sa'yo? O baka naman, isang pambihirang yaman. Kakagaling ko lang sa gem gambling shop. Wala pang oras si Meng Tao na mahanap agad ang ospital ng ganito kabilis. At suhulan pa ang isang direktor. Mukhang si Xu Shengli na naman to. Ginamit ang isang doktor para pahirapan ako. Sige, Suyuan. Kumanda ka sa akin. Si Xu Shengli. Si Xu Shengli ang nagpadala. Nakaalis na si direktor at ang mga kasama niya. Yung kondisyon ng nanay ko, stable na rin ngayon. Huwag kang mag-alala. Nalaman ko na ang lahat. Tinatakot lang pala talaga si Director Son. Pero naayos ko na ang lahat. Ang nanay mo ay ililipat na rin sa isang private room. Mula ngayon, lahat ng kagamitan, pati na rin ang mga gamot na himala, ay ang pinakamagagaling ang gagamitin. Hindi na maulit ang nangyari ngayon. Kung ganoon, maraming salamat, President Wang. Naku, wala yon, maliit na bagay lang. Siya nga pala, tungkol dito kay Xu Shengli. Ano nang plano mong gawin? Napakatuso pa naman ng taong yan. Model, yung recording na hawak mo, kapag todo tanggi siya dyan, baka mahirapan tayong ayusin to. Chairman Wang, yung auction na sinabi mo sa akin dati. Si Xu Shengli, pupunta ba? Sa isang prestihiyosong auction na tulad niyan, lahat ng may pangalan sa mundo ng antikes
Halos lahat ay pupunta. At saka, nabalitaan ko na ang isang to ay naghanda ng malaking pera para sungkitin ang isang piraso na yuan blue and white porcelain. At nagyayabang pa nga, nagagawin daw niyang centerpiece ng shop niya. Naaalala ko, pagdating sa stone gambling, si Xu Shengli ay sobrang mahilig din. Hindi ko lang alam kung gaano katalas ang mata niya. Si Meng Deli, yang matandang tusong yan, sa simula pa lang. Minamatahan na niya yang materyales mo. Hanggang ngayon, kalmado lang siyang nag-aabang. Halatang halata sa kanya. Naghihintay lang iyan ng tamang tiempo para magbigay ng napakalaking presyo. Kung ganoon, sana nga magkatotoo ang sinabi mo, Chairman Wang. Yung dalawang yun, sila na namang dalawa. Itong materyales na ito, siguradong si Suyuan na naman, ang may pakana nitong lahat. Suyuan, maghintay ka lang. Ilalantad ko talaga kayong dalawa. Ang tunay niyong pagkatao. 32 milyon. 32 milyon, unang tawag. Galing talaga ni Boss Meng. Sa isang galaw lang, ipinakita na niya ang galing ng isang bigatin sa industriya ng alahas. Ang husay at galing sa pagpili. 32 milyon, pangalawang tawag. Nasa harapan niyo na ang pagkakataon. Itong pambihirang materyales na ito, mapupunta na kaya kay Boss Meng? O mapapasa kamay pa ng iba? 32 milyon, huling tawag. Benta. Sandali. May problema sa materyales na iyan. Boss Xu, anong ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo bang palpak ang mata ko bilang si Meng? O sa tingin mo ba, ang jewelry company namin ay hindi karapat-dapat bumili ng magagandang bagay? Boss Meng, huwag niyo po akong pagkamalian. Hindi ko po kinu-question ang husay ninyo sa pagkilatis. Ang dapat sisihin ay ang sobrang kakapalan ng mukha ng ibaryan. Kaya pinagdududahan ko na baka ang pagkaberde ng batong ito ay idinikit lang din. Na si Suyuan at ang auction house ay magkasabwat para lokohin kayong lahat. Xu Shengli, sa tingin ko, nababaliw ka na sa katatalo mo. Lahat na lang, inaakala mong pakana ko. Xu, maayos kaming nagpapatakbo ng negosyo sa auction house na ito. Wala kaming kinakampihan kahit kanino. Pero kung patuloy niyong sisiraan ang reputasyon ng aming auction house, ang aming auction house ay hindi rin tatanggap ng isang tao. Nanggugulo ng walang dahilan na tulad ninyo. Nanggugulo ng walang dahilan. Kung hindi ako nagkakamali, ang may-ari ng batong ito ay walang iba kundi ang mahal nating si Suyuan, di ba? Tama, di ba? Kaya niyo bang sabihin ng malakas? Ha, tama. Itong dekalidad na glassy green na bato ay sa akin nga. Pero masisiguro ko sa inyong lahat na itong bato ko ay siguradong hindi peking idinikit lang ang kulay. Ayan, narinig niyong lahat. Ang huling jade na ibinenta niya sa akin ay pek rin. At ngayon, itong bato ay sa kanya na naman. Ang galing namang magkataon, no? Simple lang. Tutal, iginigit ni Boss Xu na peke ang batong ito. Hatiin, para mapatunayan kung totoo o hindi. CJ, Suyuan, tingnan natin kung paano ka pa makakalusot dito. Ano naman kaya ang masasabi ni Eng? Meng, akala ko pa naman na ang paggawa ninyo ng ganitong gulo sa auction house ay sinadya para dungisan ang pangalan ng aming shining jewelry at ng mismong auction house at tapakan ang aming reputasyon. Meng, hindi po yan ang ibig kong sabihin. May asong ulol lang kasing kumakagat sa akin na pinipilit akong patunayan ang sarili ko. Kaya ako, tama na. Kapayag akong suriin yan dito mismo. Pero mayroon din akong isang kondisyon. Sabihin niyo po, Yemle. Meng, wala akong pakialam sa alitan ninyo. Hatiin ang jade. Kapag napatunayang may problema nga, hindi ko palalampasin si Miss Su. Pati na ang auction house. Pero kung walang problema ang jade. Xu Shengli, kailangan mong pagbayaran ang mga sinabi mo ngayon. Babayaran mo itong jade stone ko. Sa kabuuang auction price nito, na mawala ang lahat sa'yo. At habang buhay na masira ang pangalan mo. Xu Shengli, kung ako sa'yo, mas unahin kong alalahanin ang sarili ko. Boss Meng, mga ginoo, mali tayong lahat.